Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Naku, magandang baga sa inyo lahat mga kaibigan. At syempre, naku, napakaswerte. Swerte yung maituturing kasi ang bisita po natin ngayon ay sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Alam niya na hutal. Alam niyo, pag mga special na tao, pinapaalam ko na kagad eh. Kesa yung mga bigla-biglang guest natin na talaga naman eh. Alam niyo ho, tayo po naman ay sinuswerte lang kasi itong topic ngayon natin ay talaga hong sisiguraduhin kong matutuwa kayo kasi marami tayong mga bagay na hindi natin naiintindihan. But this time, dahil bago rin tong ating departamento sa gobyerno, gusto ko munang pasalamatan ang Panginoon dahil alam niyo po, pinagtagpo uli kami. At hindi lang po yan mga kaibigan, ito po yung pagkakataon na rin sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio na alamin ano po ba yung mga dapat at di dapat sa isang gobyerno o whatever. But ito kasi ang taong maraming alam. Kasi nga ho, siya po'y maraming kinuha para humalaman ang mga detalye, mga bagay-bagay. At hindi lang po yan. Ayan, tayo po ngayon ay 22. Am I right? 21. Yan, kita nyo ha. 21 ng, of course, Mayo 2024. Alam nyo, ang galing, no? Ang bilis ng panahon. Nalulungkot ako, ba't sobrang bilis eh? Kasi yung pagbilis ng panahon, pagdagdag na edad natin. Sabi naman na isang kaibigan natin, ay pag nadagdagan ng edad mo, maswerte ka. Kasi nga po, yan daw humahaba ang buhay. Kaya habang nagbe-birthday kayo, huwag kayong magalit o huwag kayong malungkot, huwag kayong mainis. Yung iba kasi, hinahide nila yung mga birthday nila. Ayaw nilang sabihin na gano'n na sila. Bakit? It's a good accomplishment na kayo po'y tumataas ang inyong edad. Dumadami ang inyong tagahanga. Dumadami ang nagmamahal sa inyo, di ba? Yan po isang pagkakataon. At syempre, ang oras po ngayon, alas 11:07. At ngayon, mga kaibigan, kita nyo ha, sinundan ko yung magaling eh. Napakaswerte ho natin dahil narito po ang mula sa Office of the President, syempre, Malacanang, mula sa National Commission of Senior Citizens, at of course, ito po'y pagpapala akong maituturing dahil siya po'y matagal ko na rin kilala at naging kaibigan na rin kasi bakit natin naging kaibigan? Kasi confidante natin ang taong ito. At siya po'y commissioner ngayon ng bagong departamento sa gobyerno. Let's welcome Commissioner Raymar R. Mansilungan. Yahoy! Yeah, magandang umaga po. Yes, yes, yo. Ngayong ika-blackjack ng Mayo. Oh, 2024. blackjack. Yeah. Oh, 21 di ba? Good morning. So, good morning, Attorney Ferdy. Yeah. Naman, nagkasama kami ni Attorney Ferdy a long time ago. Pareho kaming contributor dun sa Insurance World Magazine. Grabe, no? Active siya sa insurance Commission. lawyering noon. Okay. Ako naman ay naging conservator ng Insurance Commission in 2006 tapos 2016. Oh, grabe. So, yun yung ano. Grabe yung inyong yun yung connect pinagsamahan. namin ni Attorney Ferdy na ano. Tapos sa politics naman, merong case na siya nag-file ng Section 78. Ako yung nag-pursue. So, wag na nating So, ibig sabihin, identify hindi kayo kung yan. magkakontra? Hindi naman. Hindi kayo. Siguro. Although, may mga ideas na ano. Alam mo si Attorney Ferdy, masyadong Malalim. masyadong anong tawag dito, masyadong productive yung kanyang utak. Yes. Kung minsan mas nauuna yung kanyang utak kaysa dun sa pag-process ko eh. Ayun. Kung minsan At least hindi ko kayang magkasundo i-process kayo. yun. Ayan. At hindi lang yan, no? Alam niyo po, Commissioner, ito po'y pagkakataon na rin na maitama ang mga ilang sinasabi ng iba, no? Tungkol doon sa, marami kasing grupo ng senior citizen ngayon at ito po naman ay sa inyo ay National Commission. This is a big deal kasi malaki ang ginagampanan po ninyo. Pwede po bang ipaliwanag ninyo sa amin ang mga kaganapan o ginagawa ng NCSC? Alam mo, Joby, mahaba ito. Baka kulang yung 1 hour eh. Ay, kontian lang. Pero ganito,
Utay-utay. Yung National Commission of Senior Citizens, noon lang 2019 nabuo. 2019, okay. Pursuant to Republic Act 11350. Okay po. July 25, 2019, naging effective siya ng September 17, 2019. Nakalagay dun sa batas na yun na magkakaroon nga ng isang komisyon para sa senior citizen at yung lahat ng trabaho na ginagampanan ng DSWD para sa senior citizen ililipat from DSWD to the NCSC. Now, hindi natin maintindihan yon kung hindi natin i-appreciate muna yung senior citizen. Alam mo ba na sa lahat ng constitution natin magmula noong 89, 98, 35, 73 at even yung ating current constitution, walang definition ng senior citizen do sa mga constitution na yon. Apo. Mabuti pa nga yung kabataan yung sa 73 constitution merong KB nung araw. Apo. Tapos sa 87 constitution ginawang sangguniang kabataan. So yung bata noong KB na 15 years old sa under 73 constitution hindi pa siya pwedeng bumoto for mayor, for parang captain, pero pwede siyang tumakbo sa KB. Pwede siyang maging KB chairman, pwede siyang maging konsehal ng bayan o ng city or maging bukal. Pero yung senior citizen, walang binibigay na pribilehyo yung ganon. Okay. Noong 1992, nagkaroon ng batas, yung Republic Act 7432. Apo. Ito yung batas na nag-define kung sino yung senior citizen. Ang sabi doon, ang senior citizen daw ay 60 years old, Pilipino, nakatira sa Pilipinas. So yun din yung batas na nagbigay ng 20% discount. Pero hindi gumawa ng NCSC yung 7432 noong 1992. Inamyendahan ito noong 2004 ng Republic Act 9257. Kasi yung 7432, ang sabi doon, ang senior citizen daw ay 60 years old na Pilipino na nakatira dito na hindi kumikita ng more than 60,000. So, ibig sabihin, kung babalik kayo noong 1992, kung 70 years old ka, pero kumikita ka ng 60,001 peso, hindi ka na senior citizen. Kasi wala dun sa nakalagay doon, hindi ka dapat kumita ng 60,000. Noong 2014 tinanggal yung 60,000 na yon. So noong 2004 pursuant to RA 9257, pag 60 years old ka, senior ka na. Oh. Okay. Yes. Tapos noong 2010 nagkaroon ng amendment ulit yung Republic Act 9994, yung Expanded Senior Citizens Act. Noong kasing 1992 nagbigay ng 20% discount yung batas RA 7432 sa mga senior sa pagkain, sa transportation, sa hotel, sa gamot. Okay. Noong 2010, in-expand yun. So magmula noong 2010, pagkakain ka sa isang fast food na 100 pesos, tatanggalin muna yung VAT na 12 pesos. So yung 88 pesos, yun ang bibigyan ng 20% discount. Yun yung expanded on. Kaya magmula nung 2010, pursuant to RA 9994, ang total discount ng senior citizen sa mga VAT-able na items ay 29.6%. Oh, lumaki pa. Oo, kasi aalisin mo muna yung VAT bago mabigyan ng 20% discount. So yun yan. Merong mga batas na nagbibigay ng ayuda. Remember, 1992, RA 7432, 2004, RA 9257, 2010, RA 9994, hindi gumawa ng NCSC yung lahat ng batas na yon. Okay po. In comparison, pagka ang pinag-usapan natin yung IP, yung Indigenous Peoples, no? Yes. Noong 1997, nagkaroon ng Republic Act 8371, yung Indigenous Peoples' Right Act o IPRA Law. IPRA Law. Nung lumabas yung IPRA Law, gumawa na yung batas na yon ng NCIP, National Commission on Indigenous Peoples. Yes. So ibig sabihin kung ano yung nakalagay dun sa batas, merong komisyon na mag-i-implement. Samantalang sa senior citizen, nagkaroon ng batas noong 1992, na-amend noong 2004, na-amend noong 2010, pero hindi gumawa yung mga batas na yon ng NCSC. Oh. It took only in 2019 na nagkaroon ng Republic Act 11350 creating the NCSC. So ito yung problema nun kasi na-delay ito. So medyo hindi simple na i-transfer ng DSWD yung trabaho niya sa NCSC. Kasi kailangan muna yung NCSC. Ano ba yan? Capable na ba yan? Hindi kagaya noong NCIP na pagkalabas ng batas, gumawa ng NCSC. So nag-uumpisa sila from zero. Ayun. Ipuntahan natin yung Magna Carta on Women, Okay. di ba? Merong Magna Carta on Women, pero bago pa nagkaroon ng Magna Carta on Women, meron ng Commission on Women.
So, nung magkaroon ng Magna Carta on Women, institutionalized lang yung Philippine Commission on Women. So, yung pong senior citizen, noon lamang 2019, sa kabilaan ng katotohanan, noong pang 1992, meron ng batas para sa senior citizen. Ayun. So, ngayon, yung mga trabaho ng DSWD na itatransfer sa amin, hindi pa na i-transfer. Hindi pa, kasi mahaba yung... Up to this moment? Yes, hanggang ngayon. Haba naman. Meron kasi, hindi kasi siya simple eh. For example, yung social pension. Yung social pension ay nakalagay yan sa 9994 noong 2010 na nagbibigay ng 500 pesos sa mga indigent na senior citizens. Okay. So, yung budget ng social pension before 2024, noong 2023, ay 25 billion yung pinamimigay na 500 sa lahat ng indigent na identified. Okay. 25 billion yon. So, hindi siya ganun kasimple na itatransfer ng DSWD sa NCSC para bigyan ng 500 pesos a month yung 4 million na senior citizen. So, maraming mga bagay na kailangan ayusin bago yan yan. Pero ang ano doon is ganito, yung senior citizen, pagka hindi siya binigyan ng discount ng isang establishment, ang punta niya hindi sa DSWD, pupunta siya sa OSCA. Kasi yun yung mandato eh. Yung 7432, gumawa siya ng OSCA na magsusuper under the office of the mayor. So, kunyari yung isang malaking establishment hindi nagbigay ng discount sa isang maliit na bayan. Okay. So, aangal yung senior ngayon, pupunta doon sa OSCA. Si OSCA naman, sasabihin niya kay Mayor, meron nagko-complaint dito. Eh si Mayor, baka supporter niya yung may-ari ng establishment, di ba? So medyo, di ba? Medyo andap. Andap siya. Andap siya. Ngayon, hindi naman pupunta yung senior citizen sa DSWD dahil wala sa mandato ng DSWD na protektahan yung karapatan, yung legal rights doon sa senior. Okay. Samantalang yung Republic Act 11350, merong provision doon that the NCSC shall ensure the implementation of laws for senior citizen. Yung discount, batas yun di ba? Opo. So, pag hindi ka binigyan ng discount, pwede kang humingi ng tulong sa NCSC dahil merong mandato ang NCSC na ipatupad yung batas. Yun yung doon. Pero napakahaba ng proseso. Hindi naman. Kasi nga, noon, wala kang pupuntahan. Pumunta ka sa DSWD, wala sa mandato ng DSWD na nakalagay na pwede silang mag-file ng complaint para sa senior citizen. Samantalang itong 11350 na nag-create ng NCSC, merong provision that the NCSC shall ensure the implementation of laws. And yung discount is a law. Ayun. Pero ang dami nating dadaanan. Pero anyway, yung difference ng NCSC ay naibigay nyo na po. So, yung OSCA naman ay para saan dapat gamitin. Yan. Okay. Para ho sa mga hindi lang nakakaalam. Sige, Kung alam nyo na po yung proseso, that's good enough. Okay. Yung OSCA was created by RA 7432 na magkakaroon ng isang tanggapan under the office of the mayor para doon sa mga concerns ng senior citizen. Kasi ganito pag tungtong mo ng 60 years old, meron ka ng karapatan na tumanggap ng discount. So, paano ka tatanggap ng discount? Hihingi ka muna ng certification or ng ID galing sa OSCA. Kasi sila yung nakakaalam na 60 years old ka Isipin mo, kung walang OSCA, ang opisina namin nasa Quezon City. Kung tigaron siya sa Basco, Batanes, paano siyang pupunta sa amin? Diba? Kaya tama lang yung ginawa ng RA 7432 na bawat bayan merong OSCA. So, yun yung function ng OSCA. Yan ang una kapag nag-senior ka na. Yes. Yung OSCA yung mag-ano sa'yo. Tapos, kung merong pribilehyo ang senior citizen na hindi ni-implement, yung discount nga, ayaw kang bigyan ng butika, ang unang mo is yung OSCA. Ang susumbungan? Oo, ang pagsusumbungan mo. Ngayon, kung medyo mabigat yung kaso, siyempre baka hands off yung OSCA, meron ka ngayong pupuntahan yung NCSC. Hindi kagaya nung dati na wala yung NCSC, wala sa mandate ng DSWD yung protection ng legal rights ng senior citizen. So in other words, ang NCSC ay
Pwede ring dumiretso ba yan kung sakasakali na instead na mag-OSCA pa sila? Pwede. Kung concern ng legal rights niya, pwede niyang i-directa sa NCSC. Pag concern ang legal rights. Yan, tama yan. Kasi kung kunyari ang ayuda na tatanggapin niya is social pension, which is galing sa national government, dapat niya sa amin. So sa amin siya except hindi pa nga siya na fully transferred sa amin Pero pag fully transferred na yan, sa amin na yung direct na Direct na, ayun. Pero pagka yung localized, yung ayaw bigyan ng discount doon sa butika, doon sa bayan, ay sa OSCA ka muna pupunta. Unless na hindi nagawa ng OSCA, then that's the time na pupunta sa amin. Maganda, no? Maganda po yung, maganda ho yung nangyari. Kasi nandyan na nga kayo. At na-lessen ang problema ng DSWD. Kasi dati, parang itong DSWD ang laging inaaway no ng mga senior kadalasan kasi nga po misleading o kaya naman po ay yung iba po hindi po nila lubusang nauunawaan ang mga dapat gawin o sabihin na natin mga dapat gabay. Sino ba yung tamang tao na dapat gumabay sa kanila? At thankful tayo kasi sa Quezon City po walang problema kasi alam niyo naman si Attorney Bayani Hipol, di ba? Pero hindi na siya ang ngayon. Hindi na siya. Sino na po ang I think consultant pa rin siya sa Office of the OSCA. Okay. Pero hindi na siya yung designated OSCA. Kasi yung batas, yun, hindi pa tayo merong nakalagay na merong nakalagay na limitation. Ang isang OSCA shall only serve for 3 years. Yun ang nakalagay sa batas. Up to 3 years lang. 3 years lang yan. Walang reappointment. Alam mo, senior na Medyo nakalimutan ko yung pangalan niya. Ayan. Pero meron ng designated na bagong Okay, matatanong natin yan. Magagaling yung mga tao dito. Anyway, alam niyo po, thankful tayo kasi medyo naipaliwanag niyo ng maayos yung mga ipinatatanong ng ating mga netizen na senior citizen. At sa lahat ng mga, alam niyo naman dito, may programa ring senior citizen dito. Alam ko meron dito siguro, hihimayin natin. Matagal din kasi tayong hindi na-update sa mga ganitong programa kasi nung tayo po nasa ibang Joey, I'll take the opportunity. Okay, sige. Noong February 26, bakasyon ako Okay. Opo, sige merong naging batas, naging Republic Act 11982. Pinirmahan ni BBM, ni President BBM noong February 26. Naging effective siya ng March 17, 2024. Okay. Ito yung Octogenarian and Nonagenarian Act amending RA 10868. Yung RA 10868, yun yung Centenarian Act of 2016. Okay. Yung Centenarian Act of 2016, nakalagay doon na pagdating ng isang Pilipino ng 100 years or centenarian year, tatanggap siya ng 2 bagay. Una is felicitation letter from the President congratulating him, di ba? Parang bragging rights mo yan. Opo. Kukunti sila, kaya ni JPE. Pagkatapos 100,000 na cash gift. Ang purpose ng cash gift is that bragging rights siya. Para yung mga ibang Pilipino mabuhay o magkaroon ng clean living, gayahin kung ano yung ginawa nila pagka nakarating doon. Yung 11982, ito yung amending the Centenarian Act na nagbibigay ngayon ng cash gift sa mga 80, 85, 90, 95 years old. 10,000. 80? 80, 85, 90, 95. 10,000 pesos. Okay. Para maintindihan lang natin, ang source bill ng RA 11982 ay yung House Bill 7535. Okay. Inaprubahan yon ng Kongreso noong May 8, 2023. Last year lang. Okay. Nakalagay doon sa bill na yon na ang Pilipino na senior citizen na naging 80, 85, 90, 95 tatanggap ng 25,000. Yun yung nakalagay sa bill. Opo. Tapos meron pang nakalagay doon na pagdating niya ng 101 years old, tatanggap siya ng 1 million. Yun yung source bill. Okay. Yung bill na yon ang naging Republic Act 11982. So, ibig sabihin, wala na yung 25,000, wala na yung 1 million. Kasi yung bill naging batas na. Pero ang na-approve ngayon is 10,000 para sa 80, 85, 90, 95. Ngayon, dahil limitado ang budget ng Pilipinas, meron kang eligibility. Tatanggap ka lang kung 80 years old ka
at saka 85, 90, and 95 nung maging effective yung batas. Kung 81 ka, noong maging effective yung batas, hihintayin mo yung mag-85 ka. Para ka ano. Kasi yun yung pinagbigyan ng Kongreso yung pakiusap ng mga 80 years old na mabigyan sila. Staggered, so yun yung gift. Yung IRR ay pinag-uusapan pa ngayon sa NCSC. Okay, Commissioner, bago natin ipagpatuloy yung ating usapan ukol sa NCSC, ito po isang magandang pagkakataon na rin. Antabayan na muna natin. Time check muna tayo, mga kaibigan. Yan, para sa ating mga paalala mula sa ating himpilan. Ang oras po, alas 11:24 ng umaga. Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yahoy! Magandang araw muli sa inyo lahat, mga kaibigan. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio, nagbabalik sa inyong lingkod, Juvie de Guzman. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating commissioner ng NCSC. Walang iba kundi si Sir Raymar Mansilungan. At bago yan, no? Sir Raymar, tayo po'y babati muna sa ating mga kaagapay sa paglilingkod. Siyempre, hello po. Salamat ng marami sa lahat ng mga kaagapay natin, lalo-lang na yung mga tuwan-tuwa ako sa mga senior citizen na talagang kahit na senior ay patuloy na nagtatrabaho at gumagawa ng kanilang gustong gawin, di ba? Kakaiba ito. At syempre, salamat din kay Kuya Rolly Garcia. Yan. Hi, Kuya Rolly Garcia. Oy, bawal ma-stress yung mga dyan, yung mga mainipin. Ayan, mainipin hindi ho mainitin. Mainipin, laging naiinip. At syempre, yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, lalong-lalo na yung ating pinasasalamatan si Boss Edgard, Sir Benjamin Ramos. Yan, si Sir Dennis Antenor at si Sir Drew Nasino. Syempre, kanina meron tayong mga nakikitang magagandang atmosphere. Si Sir Randy Cabangon, hello po. Attorney McNeil Rante, hi sir. At syempre si Catirso Peralta, salamat po sa tweet-wina. Miss Bambi Fuentes, nako ngayon po ay bukas, show na nila. Yan, dyan sa Music Museum. Kaya pag gusto nyong kumuha pa ng ticket, hanapin lang po ninyo si Miss Bambi Fuentes. At of course, hello din kay Sir Dennis Arce, ang artist developer. Of course, si Miss Baby Go, another movie producer. At syempre si Yusek, ayan, Chito Valmusina ng DILG, ang Barangay Affairs. Doc Melvin Villaruz, yan, hello po, Sir Juni, and of course, Sir Marlon, at trainer na si Jane Militante. Ayan, hello din kay Sir Ariel Coronel. Ito talaga magagaling sa Music Training Center ho sila. At siyempre, hello si Pasakit, Emil Vente, at si Ma'am Daisy Vente. At siyempre, wag natin kalilimutan yung anak nyo. Batiin nyo na, sir. Ayan, batiin nyo yung mga gusto nyong batiin. Yung mga staff namin sa NCSC, talagang sa aming cluster. Yung cluster ko kasi is Region 1, Region 2, Region 3, at saka Cordillera. Ayun, Cordillera. Sige po, of course, mga yung iba pa. Lahat ng tiga-NCSC, yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Yan. Salamat sa inyo. At ngayon naman, alam nyo ho, alam na natin kung ano yung NCSC. Ito po yung national ang senior citizen dito, kaya pambuong Pilipinas. Hindi na tayo magtataka, no? Talagang sila na yung tutubos sa mga problema ng mga elder natin. Yung mga mayayaman naman ng mga elder, ayan, si Kuya Rolly, mayaman yan Rolly Garcia. Mayaman yan. Pero hindi yan mingi ng tulong sa sa senior citizen. Pero pwede ho ba, halimbawa, pag ina-assume natin na ang tingin natin sa isang tao ay mayaman, pag humingi sila ng tulong, pwede rin po ba? Wala na sa mandate ng NCSC, no? Yung DSWD, merong isang program yon, ang tawag is AICS. Assistance for Individuals in Crisis Situation. Ayun. Ang konsepto nun, kahit na mayaman ka dati o kaya middle income ka pero nagkaroon ka ng problema, nagkasakit ka, naubos yung pera mo, merong programa ang gobyerno para doon. Alam mo, Commissioner, naalala ko lang kasi nung pandemic. Nung pandemic kasi, hindi ko alam kung bakit, no? Pero yung ibang barangay, imbis na tulungan,
Kasi ang ibang tao, hindi ho nakakalabas na ng bahay that time, di ba? Pandemic nga ho eh. Sa isang bahay, isang tao lang ang pwedeng makalabas kung sino lang mabigyan ng pagkakataon at mabigyan ng ID. Kasi that time, wala tayong kaalam-alam. Ano ba tong nangyari pandemic na to, di ba? At ito po'y tinawag nilang COVID-19, no? Alam niyo, pag simento ang bahay, walang bumabagsak na ayuda. At yan ay naitanong natin sa ibang barangay. Hindi naman hulat ng barangay ganon. Pero ito ho yung masakit. Pag simento ang bahay mo, pero wala ka na makain sa loob. Di ba? At yan nga po yung pinagtataka ko noon. No? Pero ngayon okay na kasi medyo naintindihan na ho natin. Kayo ba, sir, kung hingian ng tulong ng mga dating may kaya naman talaga, pero ngayon talagang wala na. At kailangan naman nating paniwalaan dahil ang senior citizen yan, hindi yan talaga humihingi ng tulong. Kailangan yung mga anak, di ba? Yeah. Kusang tulungan yung kanilang mga magulang. Yun ang dapat natin intindihin. Sa inyo pong side, ano pong masasabi ninyo? Alam mo, nasabi mo yung pandemic, yung COVID-19, ang time, huling pandemic na meron tayo was 100 years ago, 1920, di ba? Opo. Okay. So, walang nabubuhay. Siguro, kakaunti lang yung buhay na noong 1920 na nakakaintindi pa rin ngayon kung ano yung nangyayari. So, bigay na lang natin yung sa experience. Marami tayong na-experience noong 2019, yung COVID-19, na makakatulong sa atin ngayon sa Kongreso, sa atin personal, kung paano tayo magpoprograma. Kung sakaling naulit yung COVID-19, ano ang gagawin natin? Yes, diba? Magbigay po kayo. So yung mga experience natin noon ay kailangan baguhin. For example, ang unang-unang order ng IETF nung magkaroon ng lockdown, yun daw senior citizen ay comorbid. Diba? Alam mo, naging senior ako 2020 February 11. Nung 2020 March 15, merong lockdown kaagad. Hindi ako makalabas. Wala akong maintenance, wala akong gamot, wala akong maintenance. Yung malakas ako, pero hindi ako pwedeng lumabas. Yes. Okay, now, since nagkaroon tayo ng ganong experience, meron kami ngayong programa, yung pag-create ng database. Kinukuha natin ang data ng mga senior citizen, pati yung kanilang health profile. Ano yung sakit mo? Senior citizen ka, ano yung mga sakit mo? Huwag mo sabihin, may sakit ako. Ilagay mo. May diabetes ako, may asthma ako, etc. Okay. So kung kumpleto tayo niyan, pag nagkaroon tayo ulit ng pandemic, pwede na nating ipakiusap sa gobyerno, wag mong sabihin lahat ng senior citizen ay comorbid. Ayun. Kasi meron na tayong data. Malalaman natin ngayon through the data kung sino yung mga senior citizen na comorbid talaga, yung meron mga sakit. So yung mga experience na hindi maganda ng COVID-19, from the experience, gagawa tayo ngayon ng mga programa para kung sakaling mauulit yung ganong sitwasyon, alam na natin kung paano natin i-approach. Nako, yan yung tamang gagawin dapat ng mga nasa gobyerno. Yung solusyon dun sa nakaraang problema. Hindi ho problema na paulit-ulit na nangyayari, no? Thankful ako sa inyo. Tama po yan. At ako'y bumibilib naman dun sa mga ganyan din mag-isip. At hindi lang mo yan, pagbati pinapaabot natin kay Kuya Eric Baldecantos. Kuya Eric, mamaya na lang po, usap tayo ha. Marami tayong mga meron pa tayong ginagawa. At syempre, hello din kay Jun Carlos. Yan, salamat sa inyo. Tsaka yung friend natin, no, Romy Tuazon, Maria Jessica Herrero Ryerson. Yan, from Australia. Ayan, medyo nagkulang tayo. Okay. Yung solusyon, nakita na ninyo, tama ho yun, bawat departamento sa gobyerno, ano man yung naging problema ng isang departamento, di ba? Dapat hanapin na natin ang solusyon at ready na tayo dapat, di ba, sir? Okay, etong problema ko, sa barangay, meron daw nagpa-sign from DSWD ng details, tapos ano yung kasalukuyang problema ni lolo at lola o ni nanay at tatay, yan po ay about senior citizen. Ano pong nangyari doon sa mga nakapirma sa DSWD na hindi po, walang ayudang dumating para doon sa mga pumirma? Ano, sir, ito pong palagay? Nung bago nagkaroon ng NCSC, DSWD ang nag-i-implement ng mga programa para sa senior yung panahon po ba yan ni Sir Rafi Tulfo that time? Even before, hindi. Even before, oo. Si Secretary Rolly Bautista pa. Okay.
Nung panahon na yon, kasi yung NCSC na-create yan, term nila ni PRRD, si Rolly Bautista, ang secretary nun. Opo. Ibig sabihin, yung mga programa na kagaya ng social pension, centenarian, AIX, ang nag-i-implement niyan DSWD. Okay. Sa dami ng trabaho ng DSWD, hindi nila naisip na gumawa ng database. Diba? Kasi siyempre, kunyari nagkaroon ng batas na lahat ng 70 years old, bibigyan mo ng 10,000. Nagkaroon ng batas na ganun. Sige. Yung DSWD, hindi niya alam kung ilan yung 70 years old ngayong taong ito. Kasi wala siyang data. Kaya nung magkaroon ng NCSC, ang unang-unang ginawa namin ay yung nagpanukala kami na gumawa ng database ng lahat ng senior citizen. Ayun. So, kami yung nagpanukala na mag-fill up kayo ng senior citizen data form, isubmit sa amin. Opo. Ngayon, kung sakaling DSWD ang gumagawa nun, baka yun ay para dun sa social pension. Kasi yung social pension, sila pa rin ang nag-i-implement. Yung batas para sa social pension, yung 9994, meron kasing definition kung sino yung dapat tumanggap. Nakalagay doon, indigent. Tapos nakalagay doon kung ano yung definition ng indigent. One who is frail, sickly or with disability, receiving no pension, or receiving no support. So kung yung ginagawa ng DSWD, yun. Now, hindi naman como nag-fill up ka, qualified ka na. Ayun. Diba? So, kailangan nating bigyan naman ng, ng pagkakataon yung DSWD na dahil dun sa batas. Kaya ginawa yan. Time check ulit tayo, sir. Pasensya na. Inabot tayo ng time check. Para ho sa ilang paalala na ating stasyon, ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Ayan, yahoy! Nako, magandang umagang muli. At syempre, malapit na tanghalian. Nako, anong ulam nyo? Ayan, sabi nga nila, dapat mag-ulam tayo ng tama sa ating katawan. Huwag tayong kumain ng masarap pero makakasira naman sa ating kalusugan. Sabi nga ng mga matatanda, let your food be your medicine and not your medicine be your food. Ayan, yan yung mga kaibahan. At syempre, alam nyo medyo iiba tayo ng konti dahil alam nyo, marami tayong mga pinagdadaanan. Sabi nga ng iba marami hong mga tao na maraming alam pero gusto nilang i-share. Ang problema, hindi po pwede yung hindi po pwedeng lahat ng alam nyo ay i-share ninyo, lalong-lalo na kung wala namang kayong pagdadaanan ng i-share ninyo, di ba? So, dapat, sabi nga po ng iba, ibigay natin kay Commissioner. Ano pong masasabi ninyo? Sabi nila, para daw tumalino. Paano ba to? Siyempre, mga elder na, di ba? So, para daw tumalino, dumikit ka lagi sa kapamilya mong matalino dahil ito ay namamana at pipili ka ng tamang kaibigan. Anong masasabi mo rito, Commissioner? Medyo matindi to. Mahirap kung totoo yan kasi hindi ko alam, parang wala kang kilala mas magaling pa sa'yo. Hindi kasi alam mo yung talino tsaka yung wisdom magkaiba di ba? Okay, sige. Hindi natin alam kung sino yung matalino, yung kabisado niya yung mga batas, yung ba yung matalino o yung alam niyang i-interpret yung relasyon ng mga batas, di ba? Ayan. So mahirap para sa akin sa NCSC lalo na yung wisdom. Yung experience ng senior citizen sa loob ng 60 taon, hindi mo matatawaran yon. Miski na anong talino mo, galing mo mag-memorize. Yung wisdom, di ba? Parang si Haring Solomon, di ba? Yung merong dalawang nanay na nag-aaway, pinag-aawayan yung isang bata, anak daw nilang pareho, di ba? Okay. Ano sabi ni Haring Solomon? Hatiin yung batang yan. Sabi nung toong nanay, wag na po, ibigay mo na po sa kanya. Diba? So, through yung wisdom ni King Solomon, ganun yun, di ba? Alam niya kung talagang nanay yun, hindi papayag na hatiin, di ba? Nahatiin. So, nung yung nagsabi na wag na po, ibigay mo na po sa kanya, kanya niya inaward. Kesa mamatay yung bata, di ba? Yes, so sa kanya niya inaward. So, ganun, yung wisdom ng senior citizen, hindi natin matatawaran yun. At yun yung purpose namin sa NCSC, kung paano natin magagamit, mapupul yung wisdom na yun para sa nation building. Parang sinabi nyo na rin na kailangan base sa experience ng isang tao.
mas matindi yan. Ayan tama. Dapat manawagan tayo sa gobyerno. Alam niyo ako, nananawagan ako. Hindi yung istasyon to. Ako to mismo. Nananawagan tayo sa gobyerno na sana po ang ilalagay ninyong tao sa bawat departamento ninyo ay mga taong alam ang kanilang trabaho. Yon. Hindi sila dahil malakas lang, dahil sila'y kilala lang, dahil sila'y marunong lang, pero dapat alam nila at na-experience nila ang mga bagay-bagay bago nila gawin o bago sila maupo sa isang posisyon na pagkaminsan kaya nagkakawindang-windang yung departamento. Ay, ano nga yung sinabi nyo kanina? Meron kayong na-dissolve na departamento, yung pinag-uusapan natin kanina. Yung PACC, Anti-Corruption Commission, di ba? Oo. So, dinisolve yun. Ayun, na-dissolve yun. So, yun yung mga ganun para hindi umabot sa ganun kasi alam nyo, gumastos na ang gobyerno para sa isang bagay na gusto naman natin makatulong ang gobyerno. Thank you so much dun sa ano po ninyo. At sabi nga po, ay kailangan ang libangan daw ng pagtuklas ng kaalaman, manood kayo sa tamang mga video, manood kayo sang-ayon doon sa pinag-uusapan, yun ang panoorin ninyo para meron kayong natututunan. Tama ho ba yun? Siguro. Kasi kung sino nagsabi nun, siguro pinag-aralan nyo yan. Ayan. Well, ganito marami tayong kababayan, senior man o hindi senior, na hindi maka-appreciate kaagad kasi magkakaiba yung ating lingwahe. Okay diba? po. Okay. Pagka masyadong matalino yung magsasalita, yung gagamitin yung mga words, napakahirap intindihin ng average lang. Diba? So, siguro makakatulong nga yung visuals. Ayan. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga kilala natin. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At hindi lang po yan Kaya relax lang ho kayo. Yung mga may problema dyan, ng mga minor problem, huwag yung problemahin yan. Ang isipin nyo yung problema ang mamroblema sa inyo. Okay, para ho sa inyong parting words bago tayo magpaalam dun sa ating mga pasasalamatan. Oo, alam mo, medyo nakakasindak yung parting words para bang mamamaalam ka na sa mundo. Anyway, meron po akong inorganize na movement. Ang tawag po doon ay DEAR. Yung DEAR. Okay. Mahal. Ang acronym po yun ng Defenders of Elderly Acquired Rights. Wow! So pagka po sumapi ka dun sa movement na yun, wala kang kailangan bayaran, wala kang kailangan mangangako ka lamang na palagi mo i-defend ang rights ng senior citizen. Paano? Ayan. Pag sumakay ka ng bus at merong nakaupo doon sa upuan para sa senior citizen, tawagan mo yung konduktor. Baka pwede natin siyang palipatin kasi baka may umakyat na senior, mahihirapan pa, mapapahiya. Yun. Pag kayo ay nasa bangko o nasa city hall at merong pila, merong senior, merong hindi senior, tawagin mo yung atensyon ng gwardiya. Baka pwedeng paunahin natin yung senior. Oh, that's good. Kasi hiyain mo yung tao. Pag kumakain kayo sa isang fast food at merong senior citizen talaga, nakalimutan niya yung ID niya, senior nga malilimutin na, di ba? Pero nakita naman natin sa itsura, senior baka pwede nating pakiusap doon sa manager. Wag mo namang, baka pwede, wag mo nang hanapan ng ID yan, di ba? Kung ayaw mo, sige, ako na lang magbibigay ng discount para sa kanya. Yun lang yung konsepto ng DEAR movement. Kapag ka lahat ng Pilipino ginagawa yon, ini-embrace yung concept ng DEAR movement, masarap maging senior sa Pilipinas. Ayan. Kaya Kuya Rolly Garcia, naku, dapat maging masaya tayo at alam mo naman masarap ang maging senior citizen. Yan looking good, looking young. Yan. Kita nyo si Jinky, hindi sumusuko dahil yung papa niya ay magwapo, sabi nga magwapo. Okay mga kaibigan, bilang pasasalamat po sa pamunuan na syempre ng ating mga nasa production talaga pong ito'y pagpapalahong may ituturing natin sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Salamat po sa mga naka-duty natin. Nandyan si News Director Judith Estrada Larino. Ayan, Desk Editor natin, nandyan si Sir Drew Nasino. Tech Engineer natin si Winner Contehino, Jenny Lynn, Rico Hermoso, Kent Sale at si Gil John Reyes. At ang ating broadcast IT, nandyan po si JV Dominguez. Teleprompter natin si Neil Joy Abelia. Thank you so much. Ang writers natin si Katrina Gonzalez at Jen Patrolia. At syempre ating mga CAs natin, Yasmin Pantaleon, Eloisa
Bolinaw, yan, si Jacqueline Santos at ang ating intern, nag-iisa, si Janriel Javier. At syempre, nako, antabayanan nyo po ang programa ni ni Sir Drew Nasino, Bali Tambayan. At syempre, wow! Happy birthday! Sorry kahapon na ano yan, na overlook yan ni attorney. Yan. Happy birthday to Chat. Ayan, to Chat Josue. Oh, ng DWIZ and Aliw Switcher. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alam nyo, thankful ako sa mga taong nagbe-birthday dahil ibig lang sabihin, inaalagaan ninyo ang inyong pangangatawan, inaalagaan. Diba, sir? Ganun, no? Ayan po yung pasasalamat natin at hindi lang po yan. Dapat po sa tuwi-tuwi na tayo po be thankful sa ating Panginoon. Dahil ito pong pagpapasalamat po natin ay ibig lang sabihin pandagdag sa ating mga edad. Long life yan. At hindi lang yan, hello po sa lahat ng mga friendship, sa inyo pong lahat, no? Lalong-lalo na kay Sir Jigs Magpantay, yan, ng CCW National President, yan. At meron pa tayong 80 seconds o 70 seconds, sabi nga di ba? Pasalamat na rin po tayo sa pamunuan ng Margo TV Philippines. Hello po. Naku, sa inyong lahat na mabubuting kaibigan, maraming salamat po. At lalong-lalo na yung mga friendship natin na talaga namang walang time para dumalaw daw dito. Okay lang po yan. Ang importante, kayo po'y may time sa inyong mga mahal sa buhay, and that's important. Muli po, ako po si Juvie de Guzman, and I love you all. Bye! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo!